Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ay nanunood ng programang Tiyapa, ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at mga impormasyong pangkapayapaan mula sa inyong kapulisan. Ako po ang inyong lingkod, Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Relation Officer ng Buwak Municipal Police Station. Napapanood po tayo ngayon live sa Facebook page ng Marinduque News at Lucky 7 Channel 3. Ganon din sa ating official Facebook page na Buwak Municipal Police Station. Kaya naman sa mga may katanungan, pwede po kayo mag-comment o bumati sa ating comment section at babasahin po natin yan during our program. At syempre, bago po tayo magsimula ng ating programa, hayaan niyo po munang batiin ko ang buong kapulisan ng lalawigan ng Marinduque sa pamumuno ng ating napakabait na Provincial Director, Police Colonel Wilson A. Santos D6. Sir, magandang araw po. At sa sangguniang bayan members ng Buwak sa pamumuno ng ating very supportive Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carrion. Ma'am, magandang araw po. Sa ating napakaganda at napakasipag na Municipal Local Government Operation Officer, Ma'am Joyce Ulpo. Sa mga kapulisan at non-uniform personnel ng Buwak MPS sa pamumuno ng ating matikas na Officer in Charge, Police Major Quint Joan T. Quintana. At sa mga masisipag po naming officers, Police Lieutenant Ban B. Constantino, ang Deputy Chief of Police for Administration. Kay Ma'am, Police Lieutenant Raquel M. Lacdao, ang Chief Investigation Officer. At sa ating Deputy Chief of Police for Operation, to be introduced later as our guest for today. Sa ating mga kasamahan sa pagpapanatili ng katahimikan sa bayan ng Buwak, ang ating maaasahan syempre yung ating masisipag na barangay officials, BPATS, TANOD, BNS, BHS, BHERT, at sa ating mga traffic enforcer na katulong natin palagi sa pagsasaayos ng trapiko sa ating bayan. Isang magandang araw sa inyong lahat at ingat po kayo sa inyong mga ginagampanang tungkulin. Gayon din sa ating mga public and private employees, vendors, tricycle and jeepney drivers, mga senior citizen at sa mga kabataan natin, isang napakagandang araw and advance Merry Christmas po sa inyong lahat. At syempre, wag nating kakalimutang batiin ang mga kasama natin dito sa Marinduque News Network, kay Sir Adrian po, kay Sir Romeo Mataak, at sa masisipag nilang staff, lalong-lalo na po kay Sir Santino na talaga namang always kaming ina-update sa aming scheduled program. Medyo matagal po tayong hindi nagkasama at medyo nawala po ako sa ere dahil para po sa kaalaman ninyo, ako po ay nag-undergo ng Police Community Affairs Development Course. So, ilang buwan din po yun at kakatapos nga lang po ng aming Community Immersion Program sa Barangay La Mesa, Mugpog. And of course, let me take this opportunity na din po to thank everyone. Unang-una sa LGU po ng Mugpog sa pamumuno po ni Honorable Leo Agosto Libelo, to Mr. Edwin A. Abamin, our Provincial Supervising Agriculturist, sa Mugpog Municipal Agriculture Office po, headed by Mrs. Clarita L. San Juan. Also with Sir John Dick Garcia na nagkandak po ng Livelihood Program Seminar. At gayon din sa isa sa napakabait at napakadaling lapitan na bukal ng Marinduque, kay Bukal Jan Pelaez, sir, na nagbigay ng alcohol, face mask at face shield po para sa aming mga recipients. At sa buong sangguniang barangay po ng La Mesa, Mugpog, sa pamumuno ni Honorable Joselito J. Rabanera, isang taus-pusong pasasalamat po sa inyo lahat sa pagtulong sa aming naisagawa na
Community Immersion Program. Ayan. Thank you very much. And of course, hello po sa mga mates ko na mukhang busy sa paggawa po ng write-ups at naghahanda na sa aming defense. Good luck po sa lahat ng PICAD-C student ng Pro Mimaropa and advance congratulations po sa ating lahat. And of course, atin na pong ipapakilala ang ating guest for today na siyang magbibigay ng mga impormasyon na ating tatalakayin sa araw na ito. Siya po ang aming napakasipag at matikas na Deputy Chief of Police for Operation. Walang iba kundi si Police Lieutenant Ruel R. Reforma. Sir, bumati po muna kayo sa mga nais po ninyong batiin, lalo na sa ating mga tagapanood. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant PCR PNCO ng Buwak Municipal Police Station. Una po sa lahat, binabati ko po ang aming butihing Provincial Director, si Police Colonel Wilson A. Santos D6. Good afternoon, sir. Gayon din po sa aming DPDA, kay Police Lieutenant Colonel Sonia Gabiana. Magandang hapon po, ma'am. At sa aming pong Deputy Provincial Director for Operation, si Police Lieutenant Colonel Melvin V. Lontok. Magandang hapon, sir. At sa iba pang staff officers ng Marinduque Provincial Office, Police Provincial Office, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sa amin din pong butihing mayor, si Kagalang-galang, ang aming minamahal na Army Carrion. At gayon din po sa aming Vice Mayor, si Vice Mayor Sunny L. Paglinawan, at sa lahat po ng Sangguniang Bayan members. Sa mga personnel po namin sa Buwak MPS, sa pamumuno ng aming OIC na si Police Major Joan Quintana, at sa mga taga-subaybay ng programang ito, ang Chapa. Ako po si Police Lieutenant Ruel R. Reforma, ang Deputy Chief of Police for Operation ng Buwak Municipal Police Station, ay bumabati ng isang maganda at mapagpalang hapon sa ating lahat. Kayo din po sa ating mga kasama sa Marinduque News. Ayan. Okay. Welcome, sir, sa programang Chapa. At syempre, dahil nga si Sir Reforma ang nakatutok sa mga operational activities ng Buwak MPS, sir, magtungo na po tayo sa una nating topic. Pwede po bang mabanggit ninyo sa ating mga tagapanood kung ano-ano po ba yung mga operational accomplishment ng Buwak MPS for the last quarter po ng year 2020? Kaugnay po ng pagpatuloy na implementasyon ng Managing Police Operation or MPO, ang inyong pong kapulisan sa bayan ng Buwak ay nakapagtala ng mga sumusunod. Ang una po ay ang pagpapatupad ng IATF guidelines para maiwasan po ang pagkalat ng COVID-19. Sa huling quarter po, from October up to current month, particularly December 2020, base po sa record ng aming investigation section ng Buwak MPS, ay nasa 47 po na mga katao ang nasampahan ng kaso sa paglabag sa Republic Act 11332. O ito po yung sa infectious diseases. Humigit kumulang naman po sa 105 po ang na-issuehan po ng municipal citation ticket para po sa paglabag sa ating Municipal Ordinance 2020-270. Yun din po ay panuntunan ng ating bayan ng Buwak upang mapigilan po ang pagkalat ng COVID. At nasa higit 500 katao naman po ang pinayuhan na lamang hinggil po sa tamang pagsusuot ng face mask, face shield, social distancing, at yung mga hindi authorized na paglabas ng ating mga kababayan. Sila lang po ay pinayuhang umuwi sa kanilang mga tahanan. Hinggil naman po sa mga accomplishment sa special laws. 3 suspect po ang naaresto ng aming himpilan sa illegal logging. 4 po ay para sa illegal mining at 6 po na wanted person ang nalambat ng aming istasyon at 1 po rito ay nabibilang sa most wanted person. Para naman po sa Oplan Katok, after po ng house-to-house visitation ng masisipag naming operations personnel, ay may 4 pong gun holders ang pansamantalang nag-surrender po ng kanilang mga baril sa aming himpilan para sa ang mga nasabing baril po ay pansamantalang nakalagak sa Buwak MPS hanggang inaayos po ng mga gun holder ang kaukulang lisensya at mga papeles ng kanilang mga baril. Regular din po ang ginagawa ng checkpoint operations kung saan po sa kasalukuyan po ay mayroon tayong 2 quarantine control point. Isa po sa Barangay Bantad at isa po sa Barangay Kawit. Patuloy din po ang pag-establish natin ng police presence sa mga matataong lugar. Gayon din po ang regular na Oplan Bakal at Oplan Sita at regular foot and mobile patrolling upang mapanatili pong ligtas ang ating mga kababayan. Dahil po sa pag-implement ng Police Integrated
Patrol System o PIPS patuloy pong tinatamasa ng bawat isa ang katahimikan sa ating bayan ng Buwak. Kaagapay po namin dito ang mga Barangay Enforcement Team o BET, Barangay Peace Action Team o BPATS, mga barangay tanod, mga Barangay Health Emergency Response Team, BHERT, at ang ating pong masisipag na mga barangay officials sa pamumuno po ng kanilang mga barangay captains. Thank you, sir. At ayan nga, we heard from our deputy kung ano-ano yung mga accomplishment ng aming himpilan from October to December 2020. At congratulations po sa ating mga personnel na talagang nagsisipag po para lang maipanatili yung katahimikan sa ating bayan. Siyempre, lahat po ng yan ay dahil na din sa tulong ng ating komunidad sa pagbibigay nila ng impormasyon sa aming mga kapulisan, lalo na nga dito sa mga nabanggit na illegal activities. And of course, dito naman po sa violation ng RA 11332, ito po ngayon ang talagang madami kasi sa kabila po ng ating mga sinasagawang pagpapaalala sa ating mga kababayan ay meron pa din po talagang nagpapasaway na hindi po sumusunod sa mga health protocols na ibinababa ng IATF. Kaya naman sa mga nanonood ngayon, muli po kaming nagre-remind na sumunod po tayo sa mga health protocols, lalong-lalo na po itong pagsusuot ng face mask, kasi yan na po talaga ang new normal na atin. Kasama na sa ating araw-araw na pamumuhay ang face mask at face shield. And with regard, sir, sa ating napag-usapan about RA 11332, ngayong araw po ang last day, sir, ng GCQ, kung hindi po ako nagkakamali. Ngayong araw po yung last day ng GCQ sa bayan ng Buwak. Ano po ba yung mga inaasahang pagbabago muli sa ating bayan after GCQ? Or ano po ba, sir, yung mga health protocols o guidelines na patuloy na ipapasunod ng ating mga kapulisan sa bayan ng Buwak simula po bukas? Sa pagpapatupad po ng MGCQ sa pagbalik po natin sa MGCQ dito sa bayan ng Buwak, ibibigay ko po sa inyo ang mga MGCQ guidelines and health protocols na susundin ng ating mga kababayan upang mapigilan po ang pagkalat ng COVID-19. Ito po ay base po sa Joint Resolution number 34 series of 2020 na inilabas ng Regional Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, MIMAROPA, dated December 2020, na kung saan ang bayan ng Buwak po ay sumailalim muli sa GCQ or General Community Quarantine na nagsimula po noong December 9 hanggang ngayong araw po. Magtatapos na po ito. Ibig sabihin po, bukas, December 23, 2020, ay babalik na po tayo sa MGCQ at sasailalim muli tayo sa MGCQ at under po sa MGCQ ay nais ko pong muling ipaalala sa ating mga kababayan lahat ang mga guidelines ng IATF para maiwasan ang pagkalat ng infectious diseases katulad ng COVID-19. At paalala din po, huwag po tayo mag-relax dahil ang kalaban po natin ay hindi nakikita at patuloy po siyang nananalasa sa ilan nating mga kababayan. Mapala din lamang po tayo dito sa bayan ng Buwak dahil bumaba na po ang ating kaso. Isa po sa mga panuntunan ay limited po ang paglabas ng mga tao except po dun sa ating tinatawag na authorized person outside residence or yung ating mga APOR o yung bumibili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng gamot, pagkain at iba pang mga mahalagang gawain sa labas ng kanilang tahanan. Ipinagbabawal din po sa MGCQ ang paglabas ng mga taong may edad 15 pababa at lalo tigit po yung may mga edad na 65 pataas. Sila po yung napakadaling tamaan ng sakit na COVID. Bawal din po lumabas ang mga taong may malalang karamdaman at ang mga buntis. Pinapayagan naman po ang mga indoor and outdoor activities, non-contact sports at iba pang uri ng pag-exercise tulad ng jogging, walking, golf, bike at ang iba pa. Kailangan din po lamang i-observe natin sa mga gawaing ito ang minimum health protocol na pinapatupad ng ating gobyerno upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Pwede na po ang mass gathering at tulad ng mga religious activities, movie screening, concerts, and other activities provided ang participants po ay hindi lalagpas sa 50% ng capacity ng venue na paggaganapan ng nasabing mga aktibidad. At paalala din po sa lahat, mandatory na po para sa lahat ang pagsusuot ng face mask at face shield sa tuwing tayo ay lalabas ng ating tahanan. Ito po ay alinsunod sa Section 8 ng General Provisions ng IATF Resolution number 88 Series of 2020
na kung saan inuobliga po ang lahat ng tao, wala pong pinipiling edad, na basta tayo ay lumabas ng tahanan, kailangan na po natin magsuot ng face mask at face shield upang mapigilan po ang pagkalat ng COVID-19 dahil wala pa po tayong bakuna sa panahon ngayon. Ang public transport po ay pinapayagan din ng ating pamahalaan, subalit kailangan nating sumunod sa strict implementation ng social distancing at paglalagay po ng plastic barrier na may sukat na 1 metro sa mga pampasahirong jeepney. Sa mga tricycle naman po ay may barrier po ang driver at backrider at isa lamang po ang pinapayagan sa loob ng tricycle. Yun lamang po ang ating mga guidelines sa MGCQ na ating ipapatupad simula po bukas hanggang sa tayo po ay makapunta sa new normal or if magmamatigas po ang ating mga kababayan at titigasan ng kanilang ulo at hindi susunod sa mga minimum health protocol na pinapatupad, maaari na naman po tayong bumalik sa general community quarantine o sa iba pang quarantine classification na ipinapairal po ng ating gobyerno. Yun lamang po ang ating guidelines sa MGCQ. Ayan, narinig nyo naman po yung sinabi ni Sir Reforma. Thank you, sir, sa napakahalagang impormasyon po na ibinigay nyo sa amin ngayong araw na ito. Meron lang, sir, nagtanong sa ating hotline. Yun po bang mga nagbabike po, nagbibisikleta at yung mga nagja-jogging is required daw po ba na magsuot ng face mask or face shield? Since pinapatupad na nga po natin itong pagsusuot ng face shield, lalo na dito sa bayan. Sila po ba ay required din na magsuot ng face shield habang nagbabike or nag-exercise sila? Yan pong bagay na yan ay kakalaruhin natin sa municipal IATF natin dahil po base po sa ipinalabas ng resolution ng IATF, ito pong Resolution number 88 Series of 2020, ang lahat po ay inuutusan o iniuobligahan ng ating pamahalaan na sa tuwing lalabas po tayo ng ating tahanan, kailangan ay mandatory po, mahigpit pong inuutos sa atin ang pagsusuot ng face mask at face shield. Subalit dito po sa ating bayan, dito po sa ating bansa, ang lalawigan, ang Pasig City lang po at Baguio City ang pumayag na i-exempt ang mga nagbibisikleta na magsuot ng face shield. Yan po ay ating lilinawin sa ating MITF. Kung papayagan nila, ito po ay kailangan ng kaukulang resolution galing po sa ating MITF para sa pag-exempt po sa ating mga nagbibisikleta sa pagsusuot po ng face shield. Ayan, alright. So, narinig nyo naman po yung sinabi ni Sir Reforma. Patuloy po ang implementation ng guidelines and health protocols sa ating bayan. Kaya yung simpleng pagsusuot po ng face mask pag tayo ay nasa labas ng ating tahanan ay sundin po natin. Kasi yan naman po ay para sa atin din, para makaiwas tayo sa posibleng pagkahawa sa virus na COVID-19. Kasi napakahirap pong magkasakit. Kahit yun lang pong makwarantin tayo ng 14 days or 21 days ay napakahirap po. Lalo na sa mga walang kasama sa bahay kasi wala pong makakapag-intindi sa inyo. Kaya sa ating mga kababayan, ingat-ingat lang po at ituloy lang po natin ang pagsunod sa lahat ng mga ini-implement ng inyong kapulisan para sa maayos at matahimik na komunidad. Lalo na po ngayon darating na Kapaskuhan sa mga namimili po ng panghanda dyan. Ayan, baka naman. Make sure po na i-observe natin ang health protocols, ganun din sa ating mga pampublikong sasakyan. And speaking po sa upcoming Christmas celebration, pag-uusapan naman natin ang mga paghahanda o security preparation ng inyong kapulisan ngayong Oplan Paskuhan at darating na year 2021. Sa pagbabalik po yan ng ating programang Chapa, the Service and Advocacy of PNP BUAC in Action. Kami po ay frontliners mula sa Barangay Buangan, Torrijos, Marinduque, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ako po si Leandro Montevergen, Kapitan ng Barangay Matayatuya, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang akin pong paalala, manatilis po kayo sa inyong bahay. Huwag lumabas kung hindi kailangan. Ako po si Fire Officer 3 Edpiljan Operlas mula sa Bureau of Fire Protection, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang aking pong paalaala sa inyo ay huwag po tayong maging pasaway sa ating pamahalaan, sumunod sa mga sinasabi ng ating mga nakakataas na opisyal at sundin kung ano ang mga nararapat gawin upang tayo ay makaiwas sa COVID-19. Ako po si FO1 Ian Chris Narvaez
mula sa Mugpog Fire Station, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang aking paalala, manatili sa inyong mga tahanan at huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Isang ligtas na araw sa ating lahat. Ako po si FO1 Rondel P. Perlas mula sa Bureau of Fire Protection, lumalaban sa COVID-19. Ang aking paalala ay manatili po kayo sa inyong mga bahay. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Maraming salamat po. Ako po si Miguel Labay mula sa Mugpog Rural Health Unit, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang aking pong paalala sa inyo ay manatili sa inyong mga bahay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ako po si Police Lieutenant Erwin Guyada mula sa 2nd Platoon Mobile Force Camp Platoon ng Marinduque Police Provincial Office. Patuloy na lumalaban laban sa COVID-19. Ang aking pong paalala, manatili po kayo sa inyong bahay. Huwag lumabas kung hindi naman kinakailangan. At hinihiling po namin sa inyo na manatili tayong sumunod sa itinakda po ng ating enhanced community quarantine upang matapos po nating labanan ang COVID-19. Ako po si Police Lieutenant Rodwin Libelo, OIC ng Binavista Municipal Police Station. Patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang akin pong paalala, manatili po kayo sa inyong mga bahay, mga kababayan. Huwag na po tayong lumabas kung hindi kinakailangan para po sa ating kaligtasan. Sa kadahilan ng ating pong kinakalabang kalamidad o sakit ay hindi po natin nakikita. O mangyayari pong makipag-kooperasyon sa ating mga barangay official, sa ating pong mga nasa community enhanced checkpoint. Tayo po ay makipag-ugnayan para po sa patuloy na kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po at sana po ay patuloy tayo maging ligtas at tayo ay makasurvive dito sa ating pinaglalaban na virus na ito. Salamat po. Ako po si Police Senior Master Sergeant Benjamin L. Adera Sr. mula po sa himpilan ng Pulisya ng Bayan ng Gasan na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang inyo pong pag-ikiisa ay isa pong malaking bagay na maitulong natin sa ating gobyerno. Ang aking pong paalala ay manatili po tayo sa ating pamamahay upang hindi po tayo mahawa. At yun lang po. Maraming salamat po. Ako po si Police Senior Master Sergeant John Winston Rabanera mula sa Torrijos Municipal Police Station, Torrijos, Marinduque. Patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang akin pong paalala, stay at home, save lives. Ako po si Raymond Licaros mula sa Mugpog Rural Health Unit, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Paalala po muli sa ating mga kababayan dito sa Gasan, ang ating kapulisan po ay patuloy na umiikot at nagpapatupad ng lahat ng protocols na kinakailangan natin upang masugpo natin itong COVID-19. Kaya humihingi po kami ng inyong paikioperasyon para kami ay matulungan nyo rin at masaitupad ang lahat ng aming ginagawang trabaho. Ang lahat po ng ginagawa namin ito ay para sa inyo at para sa inyong pamilya. Sana po bigyan nyo kami ng magandang pagkakataon para patuloy natin labanan itong COVID-19. Maganda na rin po ang naging resulta ng ating pakikipaglaban sa COVID-19. Tuloy-tuloy lang po natin ibigay ang ating pagiging disiplina at patuloy rin po nandito ang gobyerno, bibigyan po kung anong kailangan para sa inyo. Maraming pong salamat.
Muling nagbabalik ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at impormasyong pangkapayapaan hatid sa inyo ng CHAPA, the Service and Advocacy of PNP Buwak in Action. Ako po muli ang inyong lingkod na si Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Relation Officer ng Buwak MPS. At syempre kasama pa rin po natin ngayong araw na ito ang aming Deputy Chief of Police for Operation na si Police Lieutenant Ruel R. Reforma. At recap lang po tayo, nabanggit na po ni Sir yung mga operational accomplishments at mga guidelines and health protocols ngayong MGCQ. O na bukas pa lang po mangyayari yung MGCQ dahil ngayon po ay naka-GCQ pa rin po tayo. At atin naman pong pakinggan muli kay Sir kung ano-ano naman po yung mga kahandaan na isinasagawa ng ating kapulisan para sa darating na Christmas and New Year celebration. Sir? Dahil po tayo ay nasa unique na sitwasyon sa taong 2020 sa ating pakikidigma sa COVID-19. Ang Buwak Municipal Police Station po ay naglatag ng security preparation para sa Upland Kapaskuhan upang mapanatiling ligtas ang pagse-celebrate ng ating mga kababayan ng holiday season kung saan ating iiwasan ang pagkalat ng COVID. Upang maging ligtas po ang ating mga mamamayan sa darating na Kapaskuhan, gayon din po ang pagpasok ng bagong taon ang 2021, gumawa po ang kapulisan ng Upland Kapaskuhan 2020 kung saan nakapaloob ang mga gawain at takbangin ng Buwak Municipal Police Station upang hindi mapigilang mag-celebrate ang ating mga kababayan, subalit mapanatili natin o ang pag-obserba sa minimum health protocol na ating ipinapatupad upang mapigilan po ang pagkalat ng COVID at matuldukan na ang pandemyang ating nararanasan. Malaki po ang kakaibahan ng pagdiriwang ng Pasko ngayon kaysa nung mga nakalipas na panahon. Dahil po ang ating kinakaharap na sa health crisis, ang ating kalaban na hindi nakikita, maraming alituntunin ang ating dapat sundin at kailangang ipatupad kagaya na lamang po ng mandatory na pagsuot ng face mask at face shield. Gayun din po ang pag-oobserba sa physical or social distancing para gayon pa rin, hindi tayo mahawahan o makahawa ng COVID-19. Although ang mga pagsunod na ito sa ating guidelines ay dapat obligasyon ng bawat isa upang hindi na kumalat pa ang COVID, ay marami pa rin po naming na-oobserbahan o nahuhuli na ating mga kababayan na medyo may katigasan ng ulo at ayaw makiisa at ayaw sumunod sa pinapairal nating mga guidelines upang maiwasan ang sakit na ito. At upang masolusyonan po ang problema ito, regular po ang aming ginagawang pagpapatrolya sa mga matataong lugar, lalong-lalo na po sa ating mga palengke. Gayun din po ang regular na mobile patrolling sa ating mga malalayong lugar, kagaya ng border po ng Kawit at Bantad, Bantauyan, at sa mga ilayang barangay ng ating bayan. Gayun din po ang foot patrolling upang mapanatili ang ating kaligtasan sa mga kabundukang bahagi ng ating bayan. Andyan po ang pagbibigay ng seguridad ng ating mga kapulisan sa mga taong nagsisimba at umaattend sa Misa de Gallo tuwing madaling araw. Tuloy din po ang aming checkpoint operation, Upland Sita, Upland Bakal, sa mga kalsada ng ating bayan. Sa dami po ng aming mga gawain, di pa rin po namin nakakalimutan ang pagsasagawa ng preventive patrolling upang ma-maintain natin po ang pagiging insurgency-free ng ating laliwigan, particular po ang bayan ng Buwak. Binabati ko din po ang aming katuwang sa pananatili ng kaisa ng ating bayan na simula pa ay amin ng kaagapay at katulong upang laging maging ligtas ang ating mga kababayan, lalo tigit na sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong natin sa bagong taon. Andyan po ang ating mga medical frontliners, ang mga frontliners po natin sa barangay at sa pinamumunuan ng kanilang mga matitikas na barangay captains. Katuwang din po namin ang mga force multipliers, ang mga barangay tanod, ang ating mga traffic enforcers, ang mga barangay intelligence network or ating BAN at ang ating mga BIPAT. Gayon po, aming panawagan po sa lahat ang mahigpit na pagsunod sa minimum health protocol habang po tayo ay nagdidiwang ng Kapaskuhan at pagsalubong po sa ating bagong taon
Nawa po, tayo ay maging ligtas. Ayan, so narinig po natin ang mga sinasagawang activity ng aming himpilan. Although regular po namin ginagawa ang mga gawaing yan, we make sure to intensify those activity para lang po masigurado na ligtas kayo ngayong Kapaskuhan. At tulad nga po nitong TV program namin, isa po ito sa mga paraan para maabot natin yung mga kababayan natin na nasa far-flung area. Kasi alam naman po natin, sir, na usong-uso na po ang Facebook ngayon. Kaya naman sa pamamagitan nito, we reach our community, especially po yung ating mga kabataan, para maipaabot po sa kanila yung mahahalagang crime prevention tips na pwede na lang gawin para hindi sila mapahamak. At nabanggit nga ni Sir na we also intensify the KKDAT, of course, yung ating NTF-ELCAC National Task Force and Local Communist Armed Conflict upang tuluyan ng matuldukan ang terorismo sa ating bansa. Kaya naman we are very thankful sa mga ahensya na katulong namin dito. Gayon din sa ating mga KKDAT officers sa Bayan ng Buwak, sa pangunguna po ng ating KKDAT President na si Honorable Belijo Mandia. Magandang araw sa iyo. Na napaka-active sa lahat ng proyekto ng ating gobyerno para sa ating mga kabataan. At yan po ang mga tinalakay natin sa araw na ito. Sana po ay madami kayong nakuhang impormasyon, pangkapayapaan at pangkaligtasan. Hayaan nyo lang po na batiin ko po yung mga promotable personnel ng aming himpilan. Advance congratulations po sa inyo, lalo na po kay Sir Dennis R. Mauricio, soon to be Police Major. Congrats po sa inyo, sir. At kay Police Chief Master Sergeant Rodney Pamunag, Police Senior Master Sergeant Ador Magdurulan, Police Senior Master Sergeant Danilo Largo, Police Senior Master Sergeant June Montoya, Police Corporal Glyza Corfus, at syempre sa aking kasama sa Police Community Relation Office na si Police Corporal Alvin de la Cruz. Advance congratulations po sa inyo lahat. At gayon din sa mga sumusuporta ng aming programa na Adopt a Family Program. Tuloy-tuloy pa rin, sir, yung ating pagbibigay ng ayuda sa ating komunidad. Kaya naman gusto kong pasalamatan po yung ating mga katuwang at sumusuporta po sa ating programa, sa mga nagdo-donate po ng face mask, face shield na binibigay po natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po kay Sir Ruel Balmosena. Thank you very much po, sir. Sana po ay huwag kayong magsawa na sumuporta sa inyong kapulisan at para po naman makatulong po tayo sa ating mga komunidad. At ganun din, siyempre, gusto ko rin pong batiin bago po matapos itong programa natin na ito. Siyempre, babatiin po natin yung mga nanunood po sa ating programa. Kay Sir Alden Arp, magandang araw sa inyo, sir. At siyempre, sa magulang ko po na nanunood dyan from Casile, Santa Cruz, kay Mrs. Gemma M. Pereda at sa aking father na si Ruben Pereda. At siyempre, ganun din po sa aking special someone na si JO1 Judy Raisa Mabuti. Magandang araw sa iyo dyan. Ingat-ingat sa duty mo. At ganun din sa ating mga personnel from Marinduque PPO. Magandang araw po sa inyo. At syempre, sir, kayo po ba? Baka po meron pa po kayong naisbatiin bago po tayo magtapos sa araw na ito. Binabati ko po ang lahat ng mamamayan ng Buwak. Nawa po, tayo ay maging ligtas lahat. Yun lamang po. Ayan. Thank you very much, sir. At ako naman po muli, si Police Staff Sergeant Melody M. Pereda, ang Assistant Police Community Relation Officer ng Buwak MPS. At abangan niyo po kaming muli every Tuesday and first and third week of the month dito lamang po sa programang CHAPA, the Service and Advocacy of PNP Buwak in Action.